Hi everyone! Ngayon i-discuss namin kung ano nga ba ang tuples. Paano ito i-update, paano ito i-unpack, paano ito i-loop, paano ito i-join, and yung mga methods na available kay tuples. So, first and foremost, ano nga ba ang tuples sa Python? Ang tuple ay parang list or array, pero hindi mo siya pwedeng baguhin pagkatapos mo siyang i-initialize or gawin. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-edit, dagdagan ng bagong item, or tanggalan ng bagong laman. Yeah. So, without further ado, itatry na natin siyang i-code sa Python. So, para makagawa tayo ng tuple natin, need natin ng variable name. Any variable names, and hindi mo na kailangan i-specify yung data types since Python yung gamit mo. Very kaya niyang i-handle yung data types automatically. Yes. So, for example, ang laman ng tuple natin is 1, 2, 3, and isang string na hello. Yan. So, try natin siyang i-print kasi kung hindi mo siya i-print, hindi siya lalabas. Yan. So, Control S to save and right-click, run Python file in terminal. So, ito na yung original na tuple natin. So, paano nga ba natin siya i-update? So, to update our tuple, may isa tayong way na gagawin. So, dahil nga hindi talaga pwedeng i-edit directly ang tuple, ang trick na gagawin natin is gagawa tayo ng panibagong tuple base dun sa original natin na tuple. Pero, gagawin muna natin siyang list and then, babaguhin natin. Tapos, after natin mabago, gagawin naman ulit natin siyang tuple. So, let's proceed to the coding naman. Yan. So, gagawa tayo ng list natin. Temp list is equals to list na function or method to convert our current tuple to a list. So, yung temp list, ang laman niya na is yung list na may data na 1, 2, 3, and hello. Yan. So, babaguhin natin kung anong trip natin baguhin. So, for example, ang index 2. Index 2 is number 3 dito kasi nag-start ang indexing ng mga programming languages sa 0. So, from 0 to 1 to 2 to n to 3. So, ganyan. Kung 0 ang babaguhin natin, ang mababago doon is yung value number 1. So, kung 1 ang babaguhin natin, index 1, ang mag-change doon is yung number 2. So, dahil ang babaguhin natin is yung value number 3, ang ilalagay natin dito sa loob ng index is yung index number 2. Yan. Sabihin natin, gagawin natin siyang 15, 20, 15, kasi why not, diba? So, after nun, i-convert na natin si tuple, si temporary list into the original tuple natin. So, gagamitin natin yung tuple na function and ilalagay natin si temp list sa loob. Yan. After nyan, i-print natin si tuple ulit. So, print my tuple. There we go. Clear muna natin to. So, Control S, right click, run Python file in terminal. So, as you can see, the original one is 1, 2, 3, hello, and yung ginawa nating pag-update is 1, 2, 15, and hello na. That's it for updating tuples. The next naman natin is yung unpacking tuples, and ito ay gagawin ni Carl Mangapon. Hello everyone, my name is Jason Dadacruz and I will be teaching you how to unpack a tuple. So, gagawin natin dito is gagawa muna tayo ng tuple which is may pangalan na fruits. Then,
Sa loob ng fruits, merong banana, merong grapes, and merong apple. So, ang gagawin natin sa tuple na to is i-assign natin yung mga elements sa tuple na to in a different variables. So, ang gagawin natin is sa loob ng parenthesis na to is gagawa tayo ng variable for banana, which is ang ilalagay natin is yellow. Then, yung sa grapes naman, violet. Then, sa apple naman is red. Then, i-equal natin siya sa fruits. Then, ang gagawin natin dito, para mapatunayan na gumagana talaga siya is i-print natin yung yellow. Then, kapag print natin yung yellow, dapat lalabas yung banana. Then, ayun, lumabas na siya. Then, kapag print naman natin yung violet, lalabas yung grapes. Then, kapag print natin yung red, ang lalabas is apple. So, yun lang sa tutorial ko. Thank you for watching. Hello everyone, I'm Joel Gila, and today I will teach you how to loop dictionary. And first of all, we need a variable name. Example, we have student. Early Brown. And say student, let's say the name of student is Ana. Sorry, medyo maingay. Ana. Yan. And the age. 20 years. And lastly, the verse. ESIT. And after that, we use a for each statement for key in student that, that and pwede na tayo mag-print. Print key equals student bracket key. And pwede na natin share. Ito yung output. The name, Ana, age 20, and the course is BSI. That's for all. Thank you. Hey guys, my name is Carl Mangapot and I will be discussing how to join tuples. So to join two tuples, you can simply use the plus operators. So this is how we can do it. So for example, tuple 1, or let's declare tuple 1 equals, and then let's create its values. So A, B, and C. And then let's create another tuple. Tuple equals 2. Let's add values 1, 2, and 3. So to add that, sabi natin kanina, you can just use the plus operator. So gawa tayo ng panibagong variable, which is tuple 3, which is doon natin i-store yung pinag-add natin na tuples. So equals tuple 1 plus operator
tuple 2. And then, saka natin i-print yung tuple 3. So, tuple 3. And then, run natin. So, ayan. Nag-add siya. So, gumawa siya ng panibagong tuple and yung laman ng tuple 1 and tuple 2 is pinagsama niya dito sa tuple 3. So, yun lang for the tuple. So, good day everyone. We're talking about tuples method. So, alam naman natin yung tuples are immutable. So, immutable, it means hindi siya nababago. So, meron siya mga built-in methods such as count and index. So, magsimula muna tayo sa count. So, dito, gagawa mo tayo ng tuple. Yan, lagyan natin siya sa loob. 1, 2, 3, 4, 5. So, dami natin yung 6. So, dito, tatawag natin yung tuple, then yung method na count. So, yung count kasi, bibilangin niya kung ilan yung tatawagin nating number na meron sa loob ng isang tuple. So, kunyari 6. So, ang lalabas dyan is 3. So, prove natin. So, gagawa muna tayo ng variable na magsisilbing placeholder ng ating method. So, yan. Tawagin na natin siya. Print. Count 6. So, yan. Tatlong beses siyang, yung output is 3 kasi tatlong beses siya lumabas sa ating tuple. So, ganun lang yung count na method. So, next naman, gawin naman natin yung index na method. So, gawa muna tayo ng variable. Kunwari, index. Anong index hanap? Sa anong index natin hahanapan? So, sa index naman pala, lalagay lang natin yung value ng nasa tuple, sa loob ng tuple, then ilalabas niya kung anong index siya, kung nasa ang index yung number na hinahanap mo. So, example lang dito is index 4, lagyan natin, equals tuple, then tawag natin yung tuple, then yung method na index, then pahanap natin si 4. So, ang magiging output nito is 0, 1, 2, 3. So, 3 siya. Index 4. Nasa index 3 siya kasi ganito yung pag-count ng index. So, magsisimula siya sa 0. Magsisimula siya sa 0 dito. Ito yung 0, 1, 2, and 3. So, ganyan yung mag-count ng index. So, yun lang for today. And thank you.